Welcome sa Hey Anime Sensei. Pagdating ng grupo ni Luciel sa Holy City ng Shurul ay balak kaagad nitong bumili ng Substance X sa Adventurers Guild ng city kaya sinamahan siya ni Bazon dahil kabado pa ang ating bida na baka siya ay mapagtripan sa bagong guild. Sa tulong ni Bazon ay hindi na sila dumaan pa sa reception at dumiretso na sa cafeteria. Dito ay tinanong ang master ng guild sa babae para ipakilala si Luciel sa kanya. Pag-alis ng babae para tawagin ang master ay binalaan ni Bazon ang binata na wag husgahan ang panlabas na kaanyuan ng waitress dahil magkasing lakas lamang umano sila ng babae. Ilang sandali lamang ay bumalik na ang babae kasama ang master ng guild kaya nagpakilala si Luciel na isa siyang healer kaya nagulat ang lahat sa kanilang narinig. May idea na rin ang master kung sino ang kanyang kaharap ngunit naging mas sigurado pa ito nang tinanong siya ni Bazon kung kilala nito ang lalaking nakatira sa Adventurers Guild sa Mer Attorney kaya alam niya na si Luciel ang apprentice ni Brod. Nauna nang lumabas si Bazon pagkatapos niyang ipakilala ang binata kaya sinabi na ni Luciel sa master ang pag-order niya ng 3 malalaking barrels ng Substance X na ikinagulat ng lahat ng nakarinig. Para makasigurado ang master ay pinainom niya ang binata ng Substance X, kung kaya niya ba talaga itong inumin kaya nagulantang ang mga adventurers sa paligid na totoo ang mga chismis na akala nilang isang urban legend lamang. Dahil sa naubos ni Luciel ang inumin kaya binigyan siya ng master ng kanyang order. Hindi na rin pinalampas pa ng guild master na tanungin kung totoo nga bang isang silver coin lamang ang singil ng binata sa paggamot sa mga tao kaya sinagot siya ng binata na ang lahat ng tao sa Adventurers Guild sa Mer Attorney ay napakabuti sa kanya kaya pag-iisipan niya ring gawin ito dito kung walang manggugulo sa kanya. Pagdating sa harap ng church headquarters ay dito na magtatapos ang pag-escort ng grupo ni Bazon sa binata kaya bago sila umalis ay pinaalam ni Bazon at kanyang mga kasamahan na masaya silang bantayan ang taong nagligtas sa kanilang buhay kaya nagpasalamat rin naman si Luciel dahil sa paghatid sa kanya rito at pagkatapos ay umalis na ang grupo. Pumasok na rin ang binata sa church headquarters at dito ay 2 babaeng receptionist ang kanyang nakita kaya nagpakilala siya rito at sinabi ang kanyang pagparito. Gumamit ng telepathic communication ang isang babae kaya ilang segundo lamang ang lumipas ay bumaba kaagad ang isang pari na nagngangalang Granhart. Pagkatapos ay sinama ni Granhart si Luciel sakay ng isang elevator na ginagamitan ng mahika kaya nalaman ni Luciel na hindi basta-basta ang seguridad sa church headquarters dahil wala nang ibang daanan pa maliban sa elevator na ginagamitan ng magic. Pagkalabas ng dalawa sa elevator ay sakto namang napadaan si Lumina kaya nang makita nito ang bida ay naalala niyang si Luciel ang dinala niya sa Healers Guild sa Mer Attorney. Hindi man matandaan ng babae ang pangalan ng binata ngunit natatandaan naman ito kung gaano kalinaw ang kanyang magical aura. Nagpasalamat na rin ang binata sa pagtulong sa kanya sa Mer Attorney at pagkatapos nito ay sinabi na lamang ni Lumina na pumunta si Luciel sa kanyang kwarto dahil gusto nitong pag-usapan ang isang bagay at umalis na rin kalaunan. Napadaan sila Luciel sa isang storage room na parang isang torture chamber papunta sa office ng pari at pagkaupo ay gusto kaagad nitong malaman mula sa binata kung bakit sinasabi sa sulat na mula sa Mer Attorney branch na nagbibigay ang binata ng treatment na nakakasira sa negosyo ng ibang healers. Nagpaliwanag naman dito si Luciel at sinabi ang problema sa mga healers na kanyang nasaksihan ng 2 taon sa Mer Attorney at pinaalam rin ang kanyang mga ginawang solusyon para hindi mag-alala ang mga taong nagpapagamot kaya dahil dito ay nasatisfy ang pari sa nalaman kaya tatalakayin niya ito sa ibang pari at obispo. Pagkatapos ay ipinaalam na ng pari na sa simbahan ng St. Shurul Spiritual Cleansing Unit itatalaga si Luciel na may posisyon bilang deacon at exorcist ayon sa appointment letter. Mag-uumpisa na rin kaagad kinabukasan ang pag-exercise niya sa mga undead at 20 gintong barya bawat buwan ang kanyang sasahurin kaya nabigla ang binata dahil sobrang laki ng kanyang kikitain. Pagkatapos ay pumunta ang binata sa quarters ni Lumina tulad ng kanilang napag-usapan at dito ay tinanong ng babae kung ipinatawag ba si Luciel rito o transfer kaya sinagot ito ng binata na pinadalhan siya ng liham ng Pope para ilipat rito kaya ang buong akala ni Lumina ay espesyal ang binata kaya ipinaliwanag ni Luciel kung ano nga ba ang dahilan kaya siya narito. Pagkatapos maintindihan ni Lumina ang istorya ay nalaman niya ring delikado ang magiging trabaho ng binata dahil sa ilalim ng lumang guild headquarters building ay mayroong sementeryo na naka-enshrined ang mga founders na naging labyrinth makalipas ang ilang dekada. Dahil dito ay napahanga si Lumina sa pagbuo ng idea ni Luciel na ma-absorb ang pagnanasa at sama ng loob ng mga nabubuhay kung magpapatuloy ang pagbuo ng mahika sa labyrinth na pagsisimula ng paglikha ng halimaw at loot gamit ang magic.
Kaya pagkatapos nito ay sinabi ni Lumina na ang trabaho ng binata ay matiyak na walang halimaw ang makatakas sa labyrinth habang kanya itong binabawasan. Nalaman rin ng bida nang tinanong niya kay Lumina na mga undead katulad ng skeletons, zombies at multo ang klase ng halimaw ang matatagpuan rito kaya nag-alala ang binata kung malalabanan niya ba ang mga halimaw. Sinabi naman kaagad ni Lumina na holy purification spells lamang ang kanyang gamitin para mabura ang mga ito ng mabilisan. Nalaman rin ni Luciel ang mga kalamangan ng kanyang trabaho nang tinanong niya ito kay Lumina at ito ay kanya lamang ang kahit anong makuha niya sa labyrinth kahit isang kayamanan. Makakabili rin ang binata ng espesyal na eksklusibong tomes na binibenta ng simbahan kung ibebenta niya ang monster drops. Nag-overthink pa ang binata kaya sinagot ni Lumina ang ikinakatakot ni Luciel na lason lamang ang mayroon sa mga zombie at wala pa siyang narinig na nagiging zombie kapag nakagat ng mga ito. Bago matapos ang pag-uusap ng dalawa ay sinabi muna ni Lumina na nakakatakot na amoy ang disadvantage ng trabaho ni Luciel ngunit wala naman itong problema sa binata na kahit dumidikit sa damit at pagtitinginan ng masama ng mga tao dahil sanay na ito sa Substance X. Kinabukasan ay pumasok na si Luciel para sa una niyang trabaho rito sa headquarters. Kasama ni Granhart si Jord na ang dating nasa posisyon ng trabaho ni Luciel para ituro sa kanya ang mga gagawin. Binigay na rin ni Granhart ang isang espesyal na damit na gawa sa holy silver thread na nakakatanggal ng miasma at ito ay ibinibigay lamang sa mga healers at knights dito sa headquarters na may hawak na rank A o mas mataas pa at nagkakahalaga ng 10 platinum coins. Pagkatapos ay gusto munang manumpa ni Granhart si Luciel bago ibigay ang card para magamit niya ang magic elevator na wala siyang dadalhin kahit sino pabalik sa headquarters kapag siya ay lumabas at pagkatapos manumpa ng binata ay lumiwanag ang card. Ayon sa pari ay hindi na magagamit ng binata ang card kung sisirain nito ang kanyang pangako at meron ring mga penalties. Pagkatapos sabihin ang mga importanteng bagay kay Luciel ay iniwan na rin ito ng pari kay Jord kaya pumunta na ang dalawa sa labyrinth. Pagpasok dito ay may nakita kaagad silang zombie kaya ipinakita ni Jord sa bagong appointed na si Luciel ang gagawin dito kaya ginamitan niya ito ng purification kaya naging isang magical stone ang zombie na dapat kolektahin ng binata at ilagay sa kanyang sisidlan. Buti na lamang at natutunan ng binata ang bagong spell na purification pagkatapos nitong umalis sa Mer Atoni dahil kung hindi ay pag-aaralan niya ito dito mismo sa kanyang trabaho. Iniwan na rin ni Jord si Luciel pagkatapos kaya nagsimula ng maghanap ng mga zombie ang binata at nang makarating sa crossing ng labyrinth ay naisip nitong simulan ang mapping para hindi siya maligaw. Hindi na rin tumagal at pumunta na mismo sa bida ang mga zombie kaya nagcast ito ng purification na takot ngunit nagawa niya pa rin naman ang spell kahit nakast niya ito ng 3 beses ng sabay-sabay. Akala ni Luciel ay tumaas ang kanyang level dahil natalo niya ang ilang halimaw ngunit hindi man lamang ito tumaas kaya naisip niyang isang ilusyon lamang ang labyrinth o isang lugar ng pagsasanay ngunit ganun pa man ay wala naman itong kaso sa binata dahil sa napakalaking sahod at bonus na lamang sa kanya kung tumaas man ang kanyang level. Naisip rin ni Luciel na may limitasyon ang pagcast niya ng purification kaya ginamit niya ito sa kanyang espada para kaunting mana lamang ang kanyang magamit na makakatulong sa mabilis niyang pagka-recover at ganun rin ang pagbibigay sa kanya ng pagsasanay sa espada. Feeling ni Luciel ay wala nang makakapigil sa kanya dahil sa training ng kanyang master na parang nakatayo na lamang ang mga zombie para sa kanya. Na-curious rin si Luciel kaya ginamitan niya ng recovery magic ang zombie at kanyang napagtanto na tama nga ang kanyang hinala at pagkatapos nito ay dumiretso na siya sa 2nd level at napakaraming mga zombie kaagad ang kanyang nakita. Matapos may makitang palutang-lutang ang bida at kanya itong hiniwa na naging magic stone ay nakaramdam na siya ng gutom kaya nag-lunch na muna ito dahil may baon siyang sandwich at syempre hindi mawawala ang Substance X. Habang siya ay kumakain ay napansin ni Luciel na hindi siya inaatake ng mga halimaw kahit sinabi ni Jord na attracted ang mga ito sa buhay. Dahil kaparehas ng unang level ang 2nd level kaya inakala ng binata na hindi siya maliligaw at tumungo na kaagad sa pangatlong level kaya nakakita siya ng mga skeletons na naging sanhi para maubos ang kanyang magic sa pagcast lamang ng purification sa kanila. Pagkatapos maubusan ng mana ay inihinto muna ni Luciel ang kanyang trabaho ngayong araw kaya nanigurado si Jord na baka naging zombie na ang bida dahil nasa labyrinth ito ng kalahating araw at pagkatapos ay dinala ni Jord si Luciel sa shop na kung saan ay merong iba't ibang mga kagamitan na maaari niyang bilhin kapalit ng points mula sa kanyang nakuhang magic stones. Lumabas ang babaeng nagngangalang Katleya nang tinawag ni Jord kaya nagpakilala si Luciel sa babae.
Ang buong akala ni Katleya ay nahirapan ang binata sa mga undead ngunit nakangiti itong sinagot ni Luciel na may tolerance siya para sa katulad nila kaya walang problema. Binigay na rin ni Luciel ang magic stones na kanyang nakuha sa utos ni Katleya kaya pagkatapos itong ma-check ng babae ay nagulat si Jord dahil umabot sa 4,216 points ang kapalit kaya napahanga rin ang babae dahil matagal na rin siyang hindi nakakakita ng ganun kalaking kita. Dahil dito ay gusto sanang bilhin ni Luciel ang libro para sa spell ngunit nagulat ito sa presyo ng pinakamahal na libro na nagkakahalaga ng 1 million points. Nag-inquire rin ang binata patungkol sa mga espada na gawa ng mga dwarfs mula sa silver at holy silver na para talaga sa mga undead ngunit napansin niya rin sa gilid ang isang spear kaya nang tinanong niya ang presyo nito ay nagulat ang bida dahil 2,500 points lamang ang presyo nito sa kadahilan ng mga healers at exorcists lamang ang namimili rito kaya mababa ang demand. Hindi pa makapaniwala si Luciel na walang demand kaya sinabi ni Katleya na hindi kaya ng mga healers na magbigkas ng spells habang may hawak na sandata kaya naka-display na lamang ito sa shop. Dahil wala pang sapat na points si Luciel kaya sinabi niyang babalikan niya ito kinabukasan pagkatapos ng kanyang trabaho para bilhin ang spear at espada. Dahil unang customer si Luciel kaya binigyan siya ng discount ni Katleya kaya magiging kanya na lamang ang dalawang gamit sa halagang 4,000 points at ang tanging hiling lamang ng babae ay wag niyang hayaan ang kanyang sarili na mamatay. Masayang masaya ang bida nang umalis ng shop at dahil natapos niya ang kanyang unang araw ng trabaho. Sa kanyang paglalakad ay nagulat siya dahil nag-aantay sa gilid si Granhart para siya ay kamustahin. Matapos malamang okay ang lahat ay pinaalam ng pari na mapupunta sa guild account ng bida ang kanyang sahod na pwede ring tingnan ang balance sa reception. Inalok rin ng pari ang storage room kung kailangan ni Luciel ng mga kagamitan at pagkatapos ay parang naging magulang na ang pagpapaalala ni Granhart sa binata tulad ng pagkain niya ng 3 beses sa isang araw, pagsipilyo at dapat may sapat na pahinga. Binigay rin ni Granhart ang clerical robe na dapat suotin ng binata kapag nasa loob ng headquarters kaya ang buong akala ni Luciel ay tapos na itong magsalita ngunit nagbigay pa ito ng mga impormasyon kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pagsuot ng clerical robe na hindi dapat kalimutan at pagkatapos nito ay umalis na ang pari. Napatanong si Luciel kung nag-antay lamang ba talaga si Granhart para ibigay sa kanya ang damit kaya dahil dito ay medyo nagkakaroon ng idea ang binata kung anong klaseng tao ang pari. Kinabukasan ay daladala na ng exorcist ang kanyang mga bagong sandata na tinawag niyang dual spear sword style kaya naisip nito na kapag nakita siya ng kanyang master ngayon ay tatamaan talaga siya. Maraming gustong gawin na porma si Luciel sa bago niyang sandata kaya gusto niya na itong subukan. Sa pangalawang araw niya sa labyrinth ay tanging pagmamapa, panggagalugad at pagtalo sa mga ilusyon na zombie na merong sandata kaya nagulat si Katleya na sa pangalawang araw ni Luciel ay 5,327 points ang kanyang nakolekta. Ito ay dahil bago niya tinapos ang araw ay nakarating muna sa level 5 ang bida. Nasa level 6 na si Luciel sa kanyang pangatlong araw kaya dahil sa maganda niyang simula ay wala itong inaalala na kahit merong zombie knights at archers ang kanyang nakakaharap. Nalaman na rin ito na kumikinang muna ng mas maliwanag ang fireball kapag aatake kaya kanya itong nauunahan. Magtatanghalian na sana ang binata nang makaapak siya ng trap kaya naisip ni Luciel na ito ang kanilang paraan para ipaalam sa kanya na meron pang maraming katulad nito. Ilang sandali lamang ay napakaraming zombie ang lumapit sa kanya kaya ginamitan niya agad ito ng purification at pagkatapos noon ay dumami na ang mga halimaw at bumagal na rin ang kanyang pag-usad dahil naging mas maingat na ang binata sa mga bitag. Nagpatuloy pa sa pag-explore si Luciel dahil wala namang kakaibang nangyari ngunit kanyang napansin na tumaas ng husto ang kanyang points kahit hindi tumataas ang kanyang level. Sa pang-10 araw lamang ay narating na ng binata ang level 10 at dito niya nakita ang isang kwarto na pinaniniwalaan niyang isang boss room kaya hindi niya muna ito pinasok at nagtanong kay Jord patungkol rito ngunit nagulat na lamang ito sa kanyang nalaman dahil narating lamang ni Jord ang kwartong iyon bago niya ipasa kay Luciel ang trabaho. Pang 11 days na ni Luciel ngayong araw at bilang paghahanda para pasukin ang boss room ay bumili muna ito ng pana na nagkakahalaga ng 50k points. Naisip rin ng binata kung gaano katagal bago makarating dito si Jord at kung kaunti lamang ang nakasakop sa labyrinth kaya baka siya na ang pinakamabilis na makalagpas rito kung ito ang training ground ng mga baguhan kaya nagbaka sakali ito na makatanggap ng napakagandang reward. Uminom na muna ng Substance X ang binata bago pinasok ang kwarto at nakita niya rito ang napakaraming mga undead sa tulong ng lumilipad na fireball.
Nabigla man sa dami ng mga halimaw ay kumalma rin naman siya kalaunan at ginamitan ng purification ang mga halimaw ngunit hindi gumana ang kanyang magic kaya tumakbo na muna si Lucille. Maraming mga negative ang kanyang naiisip kaya nagkaroon ng pagkakataon ang isang undead na siya ay sugatan mula sa likuran kaya dito siya nagtaka kung ilusyon lamang ito dahil nakaramdam siya ng sakit. Gumanti si Lucille ng atake sa mga halimaw at pagkatapos niyang maisip na mas malala pa ang training ng kanyang master kumpara sa kinakaharap niya ngayon ay pinadaloy niya ang kanyang spell sa espada kaya ito ang dahilan kaya naubos niya ang mga halimaw na lubos niyang ikinapagod ngunit kung kahit ganito ang kanyang estado ay tatakbo pa rin siya kung sakaling uutusan siya ng kanyang master. Iipunin na sana ni Lucille ang mga magical stones nang biglang inatake siya ng isang undead na tila mataas ang katungkulan base sa kanyang kasuotan. Hindi pa rin gumagana ang heal ni Lucille kaya inatake niya ang undead at kanyang napagtanto na seryosong iniwasan ito ng halimaw kaya sumunod niya itong pinaulanan ng pana at dito niya nasigurado na natatakot ito sa mga armas na holy silver. Naalala rin ni Lucille ang sinabi ni Katleya na hindi kayang gawin ng sabay ng mga healer ang pagbigkas ng spell at paghawak ng sandata kaya nagkaroon siya ng idea mula rito at ito ay ang pag-atake niya kapag magkakast ng spell ang undead. Hindi na pinagcast pa ni Lucille ng spell ang halimaw na pinipilit gumamit ng magic kaya nagkaroon ng pagkakataon ang binata na ito ay mahiwa ngunit hindi ito sapat tulad ng kanyang inaasahan kaya inihagis niya ulit ang kanyang binunot na sibat at hiniwang muli sa pangalawang pagkakataon ang undead kaya nakakagamit na ulit si Lucille ng magic matapos matalo ang skeleton at pinulot ang mga magic stones. Bumukas na rin ang sementadong pinto papunta sa ibaba ngunit hindi muna tumuloy rito ang bida dahil nakakaramdam na rin ito ng pagkagutom. Unang dinaanan ni Lucille si Katleya para ipakita ang dala niyang mga magic stones mula sa mga undead sa boss room sa level 10 kaya laking gulat ng babae. Nagkwento pa si Lucille na hindi siya nakagamit ng magic at ang paglitaw ng white kaya dito na tila nagalit si Katleya dahil sa pag-aalala niya sa binata at nakalimutan pa na ito ang trabaho ng exorcist kaya humingi rin naman siya ng pasensya kalaunan. Pinalitan na rin ng babae ang magic stones kaya laking gulat ni Lucille dahil umabot sa 108,914 points ang kanyang nakuha at pagkatapos nito ay nilabas ng binata ang suot ng boss na undead kaya laking gulat ng babae sa kanyang nakita dahil tila kilala niya ang may-ari ng gamit. Pinaalam rin ni Lucille na nasa kanya rin ang staff nito kaya inutusan ito ni Katleya na ilagay sa bag ng binata ang gamit at pagkatapos ay sinama ito ng babae sa lugar na kung saan ay off-limits ang binata. Napagtanto na lamang ng binata na sa Pope siya dadalhin ni Katleya dahil nagpaalam ang babae bago pumasok na may ibabahagi itong importanteng bagay kaya dito ay naisip ni Lucille na hindi lamang basta isang babaeng tindahan si Katleya. Pagdating sa loob ay binati ng babaeng Pope si Katleya at pagkatapos nito ay pinakilala ni Katleya si Lucille ang bago nilang exorcist nang tinanong ng Pope ang kanilang pagparito dahil hindi niya kilala si Lucille. Ipinaalam ni Katleya na nakalaban ni Lucille ang white na pinigilan siyang gumamit ng magic sa main chamber ng level 10 at nakuha pa nito ang mga gamit ng undead kaya dahil dito ay inutusan ng Pope ang binata na ipakita sa kanya ang nakuha. Kinilatis ng Pope ang nakuhang gamit kaya sigurado itong pagmamay-ari ito ng pinangalanan niyang Ozanario na nawala 12 taon na ang nakakaraan. Pinaalam rin ng Pope ang kapangyarihan ng necklace na binabawasan ng kalahati ang pagkonsumo ng magic at pinapakalat naman ang magic para hindi gumana ang kapangyarihan ng Staff of Disruption. Pagkatapos nito ay gustong bilhin ng Pope sa binata ang kanyang mga nakuha kaya maging si Katleya ay tila sinasabi na wag itong tanggihan ngunit may naisip si Lucille at ginamit ang kanyang business skill dahil alam niyang mahalaga ito sa Pope kaya ibibigay niya ito rito ngunit humiling naman siya ng magic bag na may malaking kapasidad na mag-imbak ng maraming items. Pumayag naman rito ang Pope ngunit magic sack ang kanyang ibibigay at sa loob nito ay may alternate dimension na nakatigil ang oras na kayang ilagay ang kasing laki ng kwarto. Binigyan ng ganitong reward ng Pope si Lucille dahil sa susunod ay gusto nitong dalhin sa kanya ang kung anumang makita ng binata sa labyrinth na may kapalit na gantimpala. Makukuha rin ng binata ang magic sack kinabukasan kay Katleya at nang makalabas na sila sa silid ng Pope ay napahanga rin ang babae sa ginawa ni Lucille dahil karamihan ng tao ay walang lakas ng loob para gawin ito sa may pinakamataas na katungkulan sa simbahan. Dahil sobrang dami ng pagkakamali ni Lucille na kanya pang isinulat sa naganap na boss battle ay naisip niyang humingi ng tulong sa Paladin or Templar para sa training dahil tiyak na mapapag-alitan siya ng kanyang master at palalaklakin naman siya ni Gulgar ng Substance X dahil sa nangyari.
Mag-aagahan na sana ang binata nang makasalubong niya si Lumina at ang dalawang miyembro ng kanyang regiment na laging nag-aagahan matapos ang kanilang pagsasanay sa umaga kaya napagpasyahan nilang sabay kumain dahil na rin gustong marinig ni Lumina ang mga pinuproblema ng binata. Gulat na gulat ang tatlong babae nang marinig nila sa binata na lumaban ito sa White sa 10th floor kaya pinangangambahan nila ang buhay ni Luciel kung ito ay magpapatuloy. Ito rin ang pinag-aalala ng binata kaya sinabi niyang gusto nitong bumalik sa Mer Atoni para magsanay pa at magpalakas kung pwede ngunit dahil pinaalam ni Quena na hindi pwedeng lumipat ang mga healer kung walang appointment sa headquarters kaya naisip na lamang ni Lumina na pwede silang tumulong sa training ng binata. Patuloy lamang na ginagawa ni Luciel ang kanyang trabaho sa Labyrinth at dumiretso na rin siya sa level 12 dahil wala namang kakaiba sa level 11. Pagkatapos niyang huminto sa level 12 ay kanya munang binisita si Katleya para e-convert sa points ang kanyang mga nakuha. Hindi rin naiwasan na itanong ni Luciel sa babae kung isa ba talaga siyang Paladin or Templar o di naman kaya ay isang retainer ng Pope ngunit ayaw naman itong sagutin ni Katleya dahil mahilig umanong magtago ng sekreto ang isang babae at baka may mangyari pa umano sa mga taong mapilit kaya kinabahan na lamang si Luciel. Binigay na rin ni Katleya ang magic sack na ipinangako ng Pope sa binata at pagkatapos turuan ng babae na ipadaloy lamang ni Luciel ang kanyang mahika sa magic sack ay nagbago ang kulay nito. Ayon kay Katleya ay pwedeng itago ng binata ang lahat ng kaya niyang maabot at para makapaglagay siya rito ay may pipindutin lamang siya at sasabihin niya lamang ang salitang stow. Retrieve naman ang kanyang sasabihin kung siya ay may kukunin at iisipin niya lamang kung anong item ito. Napansin rin ng binata na merong mga libro sa loob ng magic sack kaya pinaalam ng babae na inutusan siya ng Pope na ilagay ang lahat ng libro rito na mayroon sila. Ligtas na nagalugad ni Luciel ang Labyrinth hanggang sa level 15 kinabukasan kaya dinala siya ni Lumina kung saan nag-e-ensayo ang Paladin Regiment para sabay magsanay sa grupo. Takbo-takbo muna ang warm-up ng mga Paladin bago ang combat training kaya naisip ng binata na basic lamang ito dahil sa 2 taon niya sa Adventurers Guild ay nag-sprint siya sa umaga at gabi hanggang sa lumipas ang ilang sandali ay nakaramdam na siya ng hingal at napakalayo na ng kanyang agwat sa mga babaeng Paladins. Dahil dito ay napaisip ang binata na ganun na ba talaga kababa ang kanyang status kaya hindi niya matanggap na parabang sinasabi sa kanya ng Paladin Regiment na ang training niya sa kanyang master ay wala lamang kaya pinilit niyang makahabol hanggang matapos ang kalahating oras ay 8 laps na ang layo ng binata sa mga babae. Pagkatapos ay kanya-kanya nang nag-ensayo ang mga Valkyrie habang si Lumina naman ang magiging partner ni Luciel. Nakita ni Lumina ang fighting style ni Luciel na sinimulan niyang gamitin sa Labyrinth kaya sinabihan niya ito na medyo walang ingat kapag wala siyang skill para sa paggamit ng dalawang armas. Gusto ni Lumina na makita ang tunay na kakayahan ni Luciel kaya sinabihan niya ang binata na gamitin niya ang natutunan niya sa Adventurers Guild kaya ginamit ni Luciel ang espada at kalasag. Nauna nang umatake si Luciel ngunit naiiwasan lamang ito ni Lumina at nakapag-counter pa ang kapitan ng isang uppercut kaya dahil dito ay pinagaling kaagad ni Luciel ang kanyang sarili. Naalala ng binata ang sinabi sa kanya ng kanyang master na gamitan niya lamang ng bitag ang malalakas na kalaban na aatake sa kanya dahil ito ang kanyang kalakasan na hindi alam ng kanyang mga kalaban kaya gumamit ng high heel ang binata para masilaw ang babae ngunit naiwasan niya pa rin ang atake ni Luciel at dito na nakatulog ang binata na kinailangan pang gisingin ni Quena at Lucy. Ayon sa dalawa ay inutusan sila ni Lumina na siya ay alagaan. Nasorpresa rin ang dalawang babae dahil hindi nila sukat akalain na patutulugin talaga ng kanilang kapitan si Luciel na hindi naman nila nararanasan sa kanilang captain kaya dahil dito ay kanilang napagtanto na malaki ang respeto ni Lumina sa binata. Sa sumunod na bodyguard training ay nanalo naman ang grupo ni Luciel at dahil dito ay nagulat ang binata ng kanyang marinig kay Elizabeth na siya lamang ang dahilan kaya natalo ang mga attacker dahil siya ay nasa defending group ng tinanong ng captain kung may masasabi ba ang sinuman sa nangyari. Sumang-ayon rin naman sa sinabi ni Elizabeth si Lumina dahil mas mababa pa sa 5 taon ang karanasan ng grupo ni Lucy kaya mahihirapan talaga nitong talunin ang grupo ni Elizabeth. Dahil sa binata kaya lumakas ang depensa ng grupo kaya pinaalam ni Lumina na level 5 healer na kaagad si Luciel na may 7 holy magic affinity sa edad na 17 years old lamang kaya tinawag niya itong kakaiba. Kahit isang talented healer ang tingin ni Elizabeth kay Luciel ay sinabi niya pa ring imposible ngunit pinagpilitan pa rin ni Lumina na kakaiba ang binata.
Hindi man nagugustuhan ni Luciel na tawagin siyang ganito ni Lumina ay wala pa rin siyang magagawa dahil alam na ng kapitan base sa kanyang narinig na sa Adventurers Guild pumunta ang binata pagkatapos niyang mag-register sa Healers Guild para dito mag-ensayo at alam niya ring bugbog sarado siya rito umaga at gabi kaya siya nagkaroon ng mga nicknames na katulad ng Masochistic Healer, Zombie Healer at Maso Zombie Healer. Matapos ang training ni Luciel kasama ang mga paladins ay hindi pa rin tumataas ang kanyang skills kaya naisip niya na normal na lamang ito. Lumakas na lamang ang kanyang loob nang naalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang master na huwag magambala sa numero kaya dahil dito ay napagpasyahan niya na lamang na dumiretso sa 16th level para dito magsanay at ginamit niya na muna ang style ng kanyang master na isang armor at espada sa mga nakita niyang zombie. Pagkatapos ay may nakitang bitag si Luciel ngunit kanya pa rin itong inapakan dahil sa tingin niya ay malakas na ang nakapalibot na aura at barrier sa kanya kaya nagsipuntahan sa kanya ang mga zombie pagkatapos. Ginamitan niya ito ng purification kasunod ang fighting style ng kanyang master. Kahit na natili ang level ni Luciel sa 1 na naging sanhi para isipin niyang ilusyon lamang ang mga halimaw dahil hindi ito nagbibigay ng experience points para sa kanya ay hindi niya pa rin inisip na wala itong kabuluhan dahil iniisip niya na lamang na ito ay pagsasanay. Sa tulong ng kanyang baon at Substance X ay patuloy na nag-explore si Luciel hanggang sa umabot siya sa 20th level na sa tingin niya ay isa na namang boss room kaya humingi muna siya ng impormasyon kay Katleya sa tinatawag na main chamber ngunit hindi pa pala nakakapasok sa labyrinth ang babae kaya sinabi na lamang ni Katleya na maaring miyembro ng guild na namatay rito ang kanyang makakaharap. Napansin ni Luciel na nalungkot ang babae kaya naisip niya na lamang na umaakting lang ito dahil ang kanyang pagkakaalam ay mga ilusyon lamang ang mga undead. Sa loob ng 2 araw ay nakipaglaban si Luciel sa mga undead gamit ang fighting style ng kanyang master sa level 10 para mag-ensayo. Kinaumagahan ay sinundo ni Elizabeth ang binata para turuan sa paggamit ng 2 sandata. Naabutan niya dito na naglalaban ang mga Valkyrie gamit ang totoong espada at kanyang napansin na napakabilis nilang gumalaw at inaatake talaga ang kahinaan ng kalaban. Napansin rin ng binata ang kahinaan ng paggamit ng 2 sandata na nalilimitahan ang galaw kapag patuloy kang aatake. Sumunod ng lumaban si Luciel kaya nagcast agad ito ng barrier at inatake kaagad siya ng babae ngunit nasasalag niya naman ito kaya medyo minaliit niya si Ripnir ngunit ang hindi niya alam ay nag-aantay lamang ito ng pagkakataon kaya na-counter-attack siya ng babae. Sumunod na nakalaban ni Luciel si Elizabeth na hindi na agad siya binigyan ng pagkakataon ng babae kaya naisip ng binata na gamitin ang kanyang laki ngunit masyadong mabilis ang babae. Matapos matalo ay tinanong ni Luciel kung nawala nga ba talaga si Elizabeth kaya sinagot siya ng babae na ginamit niya lamang ang kanyang magical affinities na fire and water para gumawa ng isang ilusyon kaya dahil dito ay napagtanto ni Luciel na masyado ng maraming experience ang lahat kaya nagpasalamat siya sa kanyang natutunan sa babae. Bumalik ulit si Luciel sa level 20 makalipas ang ilang araw at dahil sa mga natutunan niyang training lesson sa mga paladins kaya pinasok na ng binata ang 20th level kaya humarap na ulit siya sa Pope pagkatapos niyang matalo ang boss sa 20th level. Pinaalam ng Pope na pag-aari ng isang high priest ang nakuhang mga gamit ng binata sa isang white. Kasama ang white mula sa level 10 ay pumasok rin ito sa labyrinth mahigit 1 dekada na ang nakakalipas at hindi na nakabalik pa. Ayon sa Pope ay kalahating siglo na ang nakalipas mula nang maging labyrinth ang underground. Wala rin silang idea kung ano ang naging sanhi ng pagbabago sa dating maaliwalas na lugar kaya nagtaka si Luciel na parang bata pa rin ang Pope kahit na nabubuhay na ito kalahating siglo na ang nakakalipas. Matapos marinig ni Luciel sa Pope na isinara ang labyrinth para mapigilan ang paglabas ng mga halimaw ay tinanong nito ang Pope kung matatalo ba ang labyrinth na sinagot naman siya nito na pwede at posible ito kung sisirain ang core nito na naglalabas ng miasma para tuluyang mawala ang labyrinth ngunit wala pang nakakagawa nito hanggang ngayon. Nasubukan na rin umano ng isang elite na grupo ng Templars at Paladins na linisin ang labyrinth ng mabilisan kaya dahil dito ay naisip ni Luciel na kung ka-level ito ni Lumina ay kayang-kaya nila itong lagpasan ngunit nagulat na lamang siya nang sinabi ng Pope na ang mabahong amoy at miasma lamang ang nagpabagal sa kanilang pag-usad. Marami umanong nagbuwis ng buhay rito kaya sinelyuhan na lamang ang labyrinth para hindi makatakas ang mga halimaw. Ilang dekada na rin ang lumipas na paliit na umano ang mga taong ipinapanganak sa mga trabahong Paladin at Templars kaya kulang na sila sa mga tauhan para sa labyrinth kaya mga healers na lamang ang pinapadala na may sapat na kakayahan para matalo ang mga undead. Tinanggap rin ni Luciel ang hiling ng Pope na patuloy niyang galugarin ang labyrinth at pagkatapos ay sinabi ni Luciel na gusto niya ng sandata at armor laban sa undead nang tinanong ng Pope kung ano ang kanyang kailangan para sa kanyang quest.
Bago matapos ang kanilang pag-uusap ay sinabi ng Pope na bibigyan niya ng promotion ang binata kapag naabot na nito ang rank 7 ng pagiging healer at pinaalam na si Catleya na ang bahala sa hiniling niyang sandata. Kinagabihan ay pumunta ang binata sa Adventurers Guild para bumili ng 10 barrels ng Substance X sa Guild Master. Dito ay hindi na nag-aksaya ng oras ang Guild Master dahil kamakailan lamang ay merong mga matataas na uri ng halimaw ang nagsilabasan na naging sanhi ng maraming mga tao ang lubhang nasugatan. Pinaalam kay Luciel na gawin nito ang trade na ginawa niya sa Mer Atoni ngunit dahil nagtatrabaho sa ngayon ang binata sa church headquarters kaya nag-request na lamang ang Guild Master ng treatment sa binata bilang isang adventurer. Dahil sa kanyang pangako sa Mer Atoni kaya tinanggap ng binata ang request ng Guild Master kaya masaya itong umalis para kunin ang order ng binata. Pagbalik ng Guild Master ay pinaalam ni Luciel na nagkakahalaga lamang ng isang silver coin bawat isang tao ang kanyang singil sa panggagamot kaya hindi lubos makapaniwala ang lahat sa kanilang narinig sa isang healer. Sa underground ng Healers Guild ay dito inipon ang mga sugatang adventurers na nawalan na ng pag-asang mabuhay pa dahil ayaw nilang pumunta sa isang clinic dahil sa kakulangan ng pera. Dinala ng Guild Master ang binata sa mga sugatang adventurer na hindi maganda ang mga sinasabi nang siya ay makita. Dito ay pinakita ng Guild Master kung sino ang boss kaya nagsitahimik ang mga nagrereklamong adventurer kaya pinakilala na nito na ang kanyang kasama ay ang Maso Zombie Healer, ang urban legend mula sa Mer Atoni. Hindi makapaniwala ang mga sugatang adventurer na kaharap na nila ngayon ang maalamat na Maso Zombie Healer kaya nag-assume ang ibang adventurer na ligtas na sila kung siya talaga ang legendary na Maso Zombie at pagkatapos nito ay kanila nang isinigaw ang mga bansag sa binata. Bago gamutin ang mga sugatan ay ipinabatid muna ng binata sa lahat na hindi niya nais agawan ng trabaho ang mga klinik at dahil hindi niya magagawang gamutin ang mga ito araw-araw kaya nakiusap ang bida na huwag silang manggugulo o atakihin ang mga klinik dahil sa kamahalan ng kanilang treatment. Nagbigay rin ng 3 kondisyon ang binata kapalit ng kanyang panggagamot. Una ay isang silver coin lamang kada tao ang bayad, pangalawa ay mahihingian niya ng tulong ang mga ito kung sakaling ang mga tao sa simbahan katulad ng Pope at Valkyries ay kinakailangan ng tulong at lastly ay ayaw na ni Luciel na tawagin siyang zombie at masochist at pagkatapos nito ay ginamitan niya ng area high heel ang mga sugatang adventure. Pagkatapos ay nagpulong ang mga ito para lamang gawa ng bagong pagkakakilanlan ang binata at kanilang napagkasunduan na Saint Weirdo ang itawag kay Luciel kaya dito napagtanto ng binata na pangit talagang magbigay ng mga nicknames ang mga adventurer. Bago pumunta si Luciel kay Catleya ay napanood muna nito ang pag-alis ng grupo ni Lumina para sa isang misyon at sa kanyang panunood ay napansin niyang nagulat ang grupo ni Lumina dahil hindi naman ganito ang turing sa kanila ng mga tao at sinisigaw pa ang bansag na masochist sa binata at Saint Weirdo na dapat umano nilang tularan. Bago umalis ay pinaalam muna ni Luciel kay Catleya na magtatagal siya sa labyrinth kaya nag-alala ang babae sa kaligtasan ni Luciel. Wala na rin namang magagawa si Catleya para pigilan pa ang binata kaya sinabi na lamang nito na siguraduhin niya lamang na bumalik isang beses sa isang linggo at pinaalalahanan na ayaw niya itong makitang patay. Medyo nabawasan ang pag-aalala ni Catleya nang tumugon ang binata sa kanyang paalala at sinabi pang ang kanyang motto ay makaalis ng buhay at huwag mamatay at pagkatapos nito ay umalis na ang binata ngunit wala pang isang linggo ay nakabalik na kaagad ang bida. Dahil nakabalik na si Luciel kaya binigay na ni Catleya ang bagong paladin armor ng binata kasama ang mga magical items mula sa Pope. Binigyan rin ng Angel's Pillow ang binata na makakatulong sa kanya para makatulog ng mahimbing. Dahil day off ng binata kaya bumili muna ito ng supply sa Adventurers Guild at alam rin naman ito ng Guild Master na day off ito ng kanilang tinawag na Saint Weirdo dahil kanyang inaasahan na paubos na ang kanyang Substance X. Pagkatapos ay nakiusap ulit si Luciel sa Guild Master na ipadala ang isang sulat na kahit hanggang ngayon ay wala pa siyang natatanggap na sagot sa 3 kanyang sinulatan. Napansin rin ng Guild Master na nagtitraining talaga ng husto ang mga adventurer simula nang magkaroon sila ng chance na makalaban si Luciel dahil kahit mataas ang respeto nila sa binata ay ayaw naman nilang matalo sa isang healer kaya ipinaalam ng Guild Master na bumaba ang bilang ng mga namatay at mga nabigong misyon dahil parati silang nagsasanay. Simula nang pinagaling ni Luciel si Elites ay naging mas malapit ang dalawa kaya marami na rin naituro ang adventurer sa healer na si Luciel ngunit ganun pa man ay nahihirapan pa rin si Luciel na gamitin ang physical enhancement na ipinakita sa kanya ni Elites kaya naghinala ang adventurer na level 1 pa rin si Luciel kahit napakataas ng kanyang magic control. Ilang sandali lamang ay tinawag na rin si Luciel dahil nakahanda na ang kanyang mga pasyente at dito ay ginamit niya lamang ang purification, recover, dispel at area high
Hill. Pagkatapos nito ay naging isang communication networks ang mga adventurer na pinagaling ni Luciel dahil kung sino mang merong balita patungkol sa Mer Atoni at mga Valkyrie ay sinasabi nila ito sa binata pagkatapos ng gamutan, kaya nalaman ni Luciel na ligtas ang umalis na mga Valkyrie ngunit merong mga binawian ng buhay sa kanila. Ni-report din kay Luciel na ang tinatawag na whirlwind ay hindi na mapigilan dahil kinikidnap umano nito ang mga adventurers at kinakaladkad sa training hall. Nalaman rin ng binata na hindi lamang pinapainom ni Gulgar ng Substance X ang mga tao kundi nakaimbento na rin ito ng recipe para mapakain niya nito ang mga tao. Sa sumunod na binalita kay Luciel ay dito na halos sumakit ang kanyang ulo kakaisip kung sino dahil ang dalawang receptionist sa Adventurers Guild ay ikakasal na sa A-rank na Beastfolk Adventurer, kaya naghinala siya na isa na rito si Nana Ella dahil isang Beastfolk ang kanyang pakakasalan. Dito na naisip ni Luciel ang dahilan kung bakit hindi na sila tumutugon sa kanyang sulat at hiniling na lamang na kahit maimbitahan man lamang siya sa kasal. Kalahating taon na rin ang lumipas nang matalo ni Luciel ang boss sa level 20 ay sumunod naman itong natalo ang boss sa level 30 dahil na rin sa kanyang ginawang pagsasanay, kaya ganun na lamang ang pasasalamat ni Katleya nang nakabalik ng ligtas ang binata. 426,549 points ang naging kapalit ng nakuha ni Luciel sa Labyrinth, kaya dahil dito ay nagsuggest ang babae na mag-imbak ang binata ng magic potion kung may sobra itong points dahil napakalaki naman umano ng space ng kanyang magic sack. Sumunod nang nalaman ni Katleya mula sa binata na nakakagamit na pala ito ng area high heel, kaya hindi makapaniwala ang babae dahil sa napakamurang edad pa lamang ay nagagamit na ito ng binata, kaya napatanong na lamang siya kay Luciel kung nagsisinungaling ba ito sa kanyang edad. Naghinala si Katleya na gumagamit ng kakaibang gamot si Luciel dahil sa pinabatid ng binata na hindi niya alam gumamit ng magic nang bumisita siya sa Healers Guild sa edad na 15 years old, kaya naisip na lamang ng binata ang Substance X, kaya nalaman ni Katleya na meron talaga, kaya dinala ni Katleya ang binata sa Pope para ito ay i-report. Pinuri muna ng Pope si Luciel nang malaman na naabot na nito ang 30th level ng mag-isa, at dito niya rin sinabi na mas lumakas pa ang magic power ni Luciel simula nang una niya itong makilala, kaya dito na nag-report si Katleya na 2.5 taon nang umiinom si Luciel ng Substance X, kaya ipinakita ng binata sa Pope ang tinutukoy ng babae. Inakala ni Katleya na isang lason ang Substance X dahil sa amoy nito, kaya ginamitan ni Luciel ng purification ang inumin para mawala ang amoy nito na hindi kayang sikmurain maging ng Pope. Pinaliwanag ng binata na ito ang inihahain sa Adventurers Guild na ginawa ng isang sage, kaya napaisip ang Pope at tila meron na itong idea sa sinasabi ng binata, at nang malaman ito ang pangalan ng inumin ay dito na sinabi ng Pope na ginawa ito para gisingin ang nakatagong talento ng tao na gawa mula sa halamang gamot, puso ng dragon, spirit water at ginawang isang tableta. Dahil sa magical device na ginawa ng sage para magaya ang recipe ay naging liquid ang tinawag niyang Substance X, nang ito ay tableta pa lamang, kaya pinalitan na lamang ng sage ang pangalan bilang God's Lament dahil hindi na ito kaaya-aya. Pinaalam ni Luciel na sa loob ng 2.5 taon ay umiinom siya nito ng 3 baso sa isang araw pagkatapos kumain dahil wala naman itong side effect at lumalakas pa siya pag umiinom nito. Sinagot rin ni Luciel ang Pope na 3 whites at 5 ghost knights ang kanyang natalo gamit ang area high heel, nang tinanong nito sa binata kung anong klaseng mga halimaw ang kanyang nakalaban, kaya dahil dito ay sinabi ng Pope na balang araw ay magiging isang sage rin ang binata dahil sa batang edad ay kayanan nitong gumamit ng area high heel. Nakilala ng Pope na pag-aari ng 3 babae ang mga gamit na nakuha ngayon ni Luciel sa Labyrinth, at natapos na ang pagpupulong ng sinabi ng Pope na ibibigay niya ang reward ng binata kay Katleya at hiniling sa binata na patuloy nitong galugarin ang Labyrinth. Kinaumagahan ay binigay ni Katleya ang sulat kay Luciel mula sa Pope patungkol sa Substance X, kaya napagpasyahan ng binata na basahin na lamang ito sa Labyrinth, at dito ay kanyang nalaman na ginawa ang Substance X na may hindi inaasahang epekto, at ang una ay tila pinoprotektahan nito ang katawan mula sa iba't ibang karamdaman, nagre-revitalize din ito ng mga cells habang natutulog at pinapadali ang pag-unlad ng kasanayan. Naging dahilan ang gamot na ito para payag ang maging isang sage ang gumawa ng gamot, ngunit dahil sa hindi kaaya-ayang amoy ay itinuring na hindi angkop para sa simbahan ang kanyang naimbento, kaya nakiusap na lamang ang pantas sa Adventurers Guild na dito iwan ang kanyang naimbento na ang kanya lamang dalangin ay balang araw ang kanyang God's Lament ay ang magliligtas sa mundo. Sa ikalawang pahina ay dito nakatala na ang epekto ng Substance X ay ipinapataas ang 3 pagnanasa, at ang enerhiyang ito ang nagpapahusay sa pangkalahatang pisikal na kakayahan.
Napaisip si Luciel na tama naman ang dalawang naunang nabanggit, ngunit ang panghuli ay wala talaga, kaya dito na naalala ng binata na kaya pala naawa sa kanya si Katleya, kaya dito na nag-overthink ang bida na baka inisip ni Katleya na siya ay may problema sa ganon. Isang buwan na ang nakalipas nang malaman ni Luciel ang patungkol sa Substance X, at sa nakalipas na buwan ay patuloy niyang ginalugad ang 31st hanggang sa makaabot siya sa 40th floor, ngunit hindi muna siya tumuloy rito dahil iba ang kanyang pakiramdam sa makakaharap na kalaban, kaya pumunta muna ito sa Adventurers Guild para makakalap pa ng mga impormasyon. May isang bata ang humila sa damit ng binata nang papasok na sana siya sa guild, kaya kanya itong kinausap, ngunit kaagad niyang naisip na baka gawa na naman siya ng isang hindi magandang nickname kapag makita siyang kausap ang bata, kaya isinama niya na lamang ito sa loob. Nagulat si Luciel dahil si Monica at Nana Ella ang bumungad sa kanya, kaya tinanong niya ang dalawa kung ano ang ginagawa rito, ngunit bigla kaagad hinawakan ng mga adventurers ang binata para dalhin sa mga sugatan. Nag-umpisa kaagad ang paggamot ng binata, at bago niya simulan ang paggamot sa iba ay hiniling muna nito sa babae na alamin kung ano ang sasabihin ng batang humingi ng tulong sa kanya. Habang ginagamot ang iba pang sugatan ay napapaisip ang binata kung ano ang ginagawa ng dalawang babae dito sa kapital, kaya naisip na lamang ni Luciel na narito sila para sabihin sa kanya na ikakasal na sila. Matapos pagalingin ni Luciel ang mga sugatan ay sinabi sa kanya ng kanyang pinakiusapan na alamin ang sasabihin ng bata na magmadali silang pumunta sa lugar kung nasaan nakatira ang mga mahihirap. Nag-volunteer si Nana Ella at Monica na samahan ang binata, at ganun rin ang guildmaster nang marinig ang lugar ng kanilang pupuntahan. Pagdating sa lugar ay makikita ang mga sirang kabahayan at mga beast folk na nakaupo sa labas ng kanilang pamamahay. Narating na rin nila ang mga sugatang grupo na nakilala ng guildmaster na mga representatives na mula sa Yenes na isang independent city-state na inatake ng malaking grupo ng mga magnanakaw nang malapit na sila sa border, kaya dahil napakarami nila ay pumunta na lamang ang bata sa Adventurers Guild para humingi ng tulong. Unconscious na tumayo ang sugatang lalaki na may hawak na patalim at inatake si Luciel sa tagiliran, kaya naalala niya na naman ang masamang nangyari sa kanya dati, ngunit hindi nagpatinag ang binata at binunot ang patalim, at pagkatapos ay gumamit ng area high heel, kaya ang lahat ng nasa paligid ay gumaling pati ang kanyang sugat. Ginamitan rin ng binata ng purification at recover ang mga beast folk, kaya ligtas na ang grupo at masayang niyakap ng lalaking umatake sa binata ang batang humingi sa kanya ng tulong. Dumating rin ang isang grupo na nakatira sa lugar para hilingin kay Luciel na tulungan rin ang mga nakatira rito. Pinagaling rin naman ng binata ang mga residente, ngunit dahil merong mga tuntunin ay hindi niya ito pwedeng gawin ng libre, kaya ginawa niya lamang ito bilang isang charity. Nilinis rin ni Luciel ang pinagmumula ng nakakahawang sakit at ipinaliwanag sa mga residente ang kahalagahan ng public safety at regular na paglilinis para maiwasan ang kanilang pagkakasakit, kaya dahil dito ay isinigaw ng mga residente ang nickname ng binata na Saint Weirdo. Kinagabihan ay nag-dinner si Luciel kasama si Nana Ella at Monica sa city center sa holy capital ng Shurul. Dito ay nalaman ng binata na nag-alala si Nana Ella nang siya ay maseksak, kaya ganun na lamang ang kanyang saya na may nagmamalasakit sa kanya, at inisip na magpapalakas ito sa kanya para labanan ang boss sa level 40. Dito na naliwanagan si Luciel na dahil ikakasal na si Melina at Mernel, kaya bumisita si Monica at Nana Ella dito sa kabisera bago maging busy ang lahat, kaya nagulat rin ang binata na sinabi na pala ito ng dalawa sa sulat nila kay Luciel. Dahil sa usapang ito kaya nalaman ni Luciel at ng dalawang babae na wala silang natatanggap na sulat sa bawat isa, at ganun rin si Brod, kaya kinausap ni Luciel ang guildmaster sa kabisera at nalaman na nakaimbak lamang pala ang kanyang mga sulat dahil nakalimutan niya itong ipadala, dahil pala Walwell pala ang beshi na yan. Tinuldukan na rin ng binata ang usap-usapan ng mga adventurers na si Nana Ella at Monica ay mahalaga sa kanya dahil sila ang dahilan kung bakit siya naging healer at nagawa ang mga mahihirap na pinagdaanan kasama ang pag-survive sa training ni Brod, kaya hindi makapaniwala ang mga adventurer na nakalagpas ang binata sa training ng kinakatakutang whirlwind. 3 gabi lamang ang itatagal ng dalawang babae sa kapital, kaya napagpasyahan nilang gugulin ang kanilang oras na samahan si Luciel na magpagaling ng mga sugatan sa training hall. Nagdaos rin ng isang malaking walwalan ang guildmaster para sa lahat bilang isang paghingi niya ng tawad patungkol sa mga liham ng binata, hanggang natapos na ang 3 gabing pananatili ng dalawang babae sa kapital at kailangan ng bumalik sa Mer Atoni, kaya naging emosyonal ang binatang nagpaalam sa dalawa.
Nagbigay naman ng respeto ang mga Beastfolk na pinagaling ni Luciel kasama ang umatake sa kanya na humingi pa ng tawad at pinagsisihan ang kanyang ginawa lalo na nang kanyang nalaman na isang ginag-alang at high-rankang healer pala ang binata kaya kahit ibigay niya umano ang kanyang buhay ay hindi pa rin ito sapat. Na-touch na lamang ang Beastfolk nang sinabi ni Luciel na wag nitong sayangin ang kanyang buhay at pagkatapos nito ay nagkwento na ang Beastfolk sa binata na narito sila para magkaroon ng Healers Guild sa Yenas. Ipinaalam ng tumatayong leader na nagbunga ng maganda ang kanilang meeting sa Pope kaya laking pasasalamat ng mga Beastfolk dahil niligtas ni Luciel ang kanilang buhay kaya nila ito nagawa. Ilang sandali lamang ay dumating rin ang masayang batang babae na nagngangalang Sheila na anak ng tumatayong leader ng grupo ng mga Beastfolk at dito ay pinaalam ng kanyang ama na dahil sa aksidente ay nagkaroon ng damage ang vocal cord ni Sheila. Sinabihan ni Luciel na isang bayani ang batang babae sa pagligtas sa kanyang mga kasama at pinayuhang wag niyang hayaang pigilan siya ng tadhana at pagkatapos nito ay ginamitan ni Luciel ng extra heal si Sheila na kahit hindi pa siya bihasa rito ay nagbaka sakali si Luciel na makakatulong ito na mabalik ang boses ng bata kahit kaunti lamang. Sa training grounds ng mga Valkyrie ay ipinaalam ni Luciel kay Lumina na narating na nito ang 40th floor ngunit nag-aalala pa rin siya na baka hindi pa siya ready na harapin ang halimaw kaya naisip na lamang ni Lumina na mag-spar sila ni Luciel dahil halos isang taon na rin simula nang pumunta ang binata sa headquarters kaya gusto ng babae na malaman kung gaano na ang iniunlad ng binata. Nag-umpisa ng maglaban ang dalawa at dito ay lalong namangha si Luciel kay Lumina dahil kahit ginamit na nito ang physical enhancement skill sa kanyang sarili ay kinakailangan niya pa ring gamitin ang lahat para dumipensa sa babae kaya pinalitan ni Luciel ang kanyang espada para mahagis kay Lumina na kanyang ikinagulat. Akala ni Luciel ay magagalit sa kanya ang babae ngunit napangiti na lamang ito at namangha dahil hindi niya inakalang magiging ganito kalakas si Luciel kaya kanyang hiniling na umatake ang binata at natapos ang kanilang spar na pagod ang ating bida. Pinabatid ni Lumina na nag-improve na talaga si Luciel ngunit pinayuhan niya ang binata na wag nitong labanan ang mga malalakas na kalaban kaya may naiisip na si Luciel kung paano magpapatuloy. Makalipas ang 6 na buwan ay nagpasya na si Luciel na pasukin ang 40th floor dahil sapat na ang kanyang nilaang pagsasanay para dito kaya binigay na rin ni Katleya kay Luciel ang sulat mula kay Lumina. Isang tila knight na may pambihirang kasanayan sa paggamit ng 2 sandata na ang fighting style na gustong gamitin ni Luciel ang kanyang nakaharap. Sinubukan niya itong gamitan ng purification ngunit walang epekto kaya pisikal na atake ang kanyang ginawa ngunit tila wala rin itong masyadong epekto sa undead kaya na-corner siya sa isang sulok buti na lamang ay pinalabas ng binata mula sa magic sack ang mga substance X na maging ang undead ay iniiwasan. Sinubukan ni Luciel ang lahat ng uri ng atake sa undead at kapag mapinsala siya ng halimaw ay bumabalik siya sa safe zone na nilagyan niya ng substance X. Makalipas ang 1 linggo ay unti-unti nang nauubos ang pagkain ni Luciel. Naghinala man siya sa simula na isang peking labyrinth lamang ito ngunit ngayon ay unti-unti na itong nag-iiba simula nang maputulan siya ng mga kamay at halos mamatay ngunit wala pa rin siyang idea kung bakit ayaw tumaas ng kanyang level. Inatake na ulit ni Luciel ang undead at dahil sa tagal na nilang naglalaban ay nakukuha na nito ang pattern ng atake ng halimaw. Dumagdag rin dito ang pag-visualize ni Luciel ng paulit-ulit sa nakalipas na kalahating taon kung paano manalo sa kanyang kalaban na gumagamit ng 2 sandata kaya nakatulong ito para pigilan ang atake ng halimaw kaya nagkaroon ng pagkakataon ang binata na atakehin ang tagiliran ng halimaw. Nagtiwala si Luciel sa payo ng kanyang master na kahit hindi siya sigurado na gumagana ito sa undead ay wala na rin siyang choice dahil may mga tao siyang gustong makitang muli kaya nagbigay ito ng kalakasan sa binata para maputol ang ulo ng malakas na halimaw. Kinuha ni Luciel ang libro na naiwan ng halimaw at pagkatapos nito ay gusto na sana niyang bumalik sa taas ngunit ayaw bumukas ng pinto kaya nagpatuloy na lamang siya pababa papunta sa 50th level na nakatali sa kanyang katawan ang kanyang secret weapon kaya iniiwasan siya ng mga halimaw. Dahil hindi na nakalabas pa si Luciel sa labyrinth na inabot na ng kalahating taon ay nag-aalala na ang mga adventurer na baka ikinulong ng simbahan ang binata dahil tumaas ang singil ng mga klinik nang siya ay mawala. Umabot na sa 50th floor si Luciel at ito na rin ang last niyang pagkaing daladala kaya kung ang susunod ay hindi ang final boss ay mamamatay na siya sa gutom. Bago pumasok sa kwarto ay binasa muna ni Luciel ang libro na kanyang nakuha nang matalo ang undead sa level 40 at dito ay kanyang nabasa ang tinatawag na Spell of Hope o Sanctuary Circle na kung saan ay sinusunog nito ang lahat ng demonyo at multo sa loob ng circle. Pagpasok ni Luciel ay naging maliwanag ang madilim na kwarto nang magpakita kaagad ang final boss na mukhang isang dating mataas na opisyal ng simbahan.
Sinubukang gamitan ng area high heel ni Luciel ang napakalaking halimaw ngunit nahinto ito nang inatake siya ng tila mautak na undead. Ginamitan ng purification ni Luciel ang mga kaluluwa na sumugod sa kanya at ginamit ito ng undead para makuha ang atensyon ng binata at sumulpot sa kanyang likuran. Napansin ni Luciel na gagamit ng black arts ang undead na isang dark affinity magic kaya kanya agad sinubukan ang spell na kakabasa niya pa lamang na ang Sanctuary Circle at dahil dito ay napinsala ang halimaw na mabangga niya ang Magic Circle. Halos maubos ang magic ni Luciel sa paggamit lamang nito, buti na lamang ay meron siyang magic potion na nakaimbak sa kanyang magic sack. Ginamitan ulit ni Luciel ng Sanctuary Circle ang halimaw matapos ma-restore ang kanyang magic dahil gusto na nitong tapusin ang laban dahil hindi papabor sa kanya kung ang laban ay tatagal pa at ngayon ay sa kalaban niya mismo ito ginamit at hindi sa kanya. Gusto pang tapusin ng halimaw ang binata nang malapit na siyang mawala at bago matunaw ay nakita ni Luciel ang dating itsura ng undead na tila masayang may sinasabi sa kanya. Kasama ang libro patungkol sa ipinagbabawal na mahika at iba pang gamit ang nakuha ni Luciel sa undead kaya kanya itong itinago sa magic sack para ipakita sa Pope. Ilang sandali lamang ay isang pinto ang lumitaw. Nakapasok lamang si Luciel sa lumitaw na pinto dahil may naamoy itong mabango. Isang hagdan pababa ang kanyang nakita at kanya itong sinundan hanggang makita sa isang chamber ang isang pinaghihinalaan niyang undead na dragon. Pinanghawakan ni Luciel ang mga chismis na matatalino ang dragon at baka makapagsalita pa ito kung maibalik niya ito sa dati kaya uminom muna siya ng sangkatutak na magic potion at ginamitan niya ng Sanctuary Circle ang natutulog na dragon. Lumapit siya sa dragon pagkatapos at nang kanyang hinawakan ang tulog na dragon ay bigla itong nagising kaya akala ni Luciel ay kanya ng katapusan hanggang sa nagsalita ito at kanyang ikinamangha sa binata ang pagtalo sa kanya sa isang atake lamang kaya ang lahat ng kayamanan ay ibibigay niya sa binata bilang gantimpala. Pinaalam rin ng dragon na mawawala ang labyrinth kung makuha ni Luciel ang lahat ng magic stones at sinabing bibigyan niya ang binata ng isang espesyal na pribilehiyo na para lamang sa kanya na magpatuloy. Nalaman rin ni Luciel na ang mga dragon race ay ikinulong sa kung saan ang miasma at isa na rito ang labyrinth at kahit na ang dragon ay ikinulong dito ay walang hero ang dumating para siya ay iligtas at pagkatapos nito ay nagkwento pa ang dragon sa mga nangyari sa mundo. Nagustuhan ng dragon si Luciel dahil kahit nasa kanya ng harapan ang kayamanan ay walang nakikitang kahit anumang kasakiman ng dragon sa binata kaya gusto niyang ibigay ang kanyang proteksyon kay Luciel. Ipinaalam ng dragon na magiging mas mahirap mapatay si Luciel dahil sa kanyang proteksyon kaya pumayag kaagad dito si Luciel. Sinabi muna ng dragon na mas lalakas pa ang mga halimaw kaya gusto niyang magligtas ng buhay si Luciel hanggat maari at kanyang panalangin na kasama dito ang kanyang mga kalahi at pagkatapos ibigay ang kanyang proteksyon ay nalagay na sa payapa ang dragon. Nadagdagan ng 2 title si Luciel at ito ay ang protektado siya ng Holy Dragon at ang kanyang pagiging Dragon Slayer. Sumulpot rin sa kanyang mga kamay ang staff at necklace at pagkatapos ay bigla siyang dinala papunta sa labas ng labyrinth. Nagkaroon rin ng title si Luciel na ang taong nag-release ng seal at dahil sa kanyang panunumpa sa Holy Dragon ay kanyang mararamdaman kung nasaan ang iba pang nakakulong na dragon. Dahil kalahating taon ang nasa labyrinth si Luciel kaya inatake siya ni Katleya sa pag-aakalang babalik ang binata bilang isang undead kaya dahil sa nerbiyos ay nagawa niya ito sa binata. Nagwewelga na rin ang mga adventurers sa labas ng church headquarters na palayain si Luciel kaya dinala kaagad siya ni Katleya kung nasaan nag-aantay si Brod, Galba, Gulgar at kasama rin ang master ng Adventurers Guild sa city. Tuwang-tuwa ang tatlo nang makitang buhay si Luciel sa halos kalahating taon ngunit nagtataka pa rin ang binata kung ano ang ginagawa nilang lahat dito sa capital at inakala pang ngayon ang city festival dahil sa ingay ng mga taong nasa labas. Bigla na lamang nakaramdam si Luciel ng gutom nang kanyang sasabihin ang kanyang mga ginawa sa nakalipas na buwan kaya kumain na muna siya sa Adventurers Guild na inihanda ni Gulgar at ang Guildmaster at hindi rin mawawala ang pag-inom ng Substance X. Ginawa ring Saint Weirdo Free Day ni Luciel sa dami ng taong pumunta sa guild nang marinig ang usap-usapan patungkol sa kanya na walang kakayahang magbayad sa klinik ang araw na yon. Pagkatapos ay nagkaroon ng spar ang teacher at apprentice at ang naging resulta ay alam na ngunit kahit ganito ay nasaksihan ng mga adventurers kung paano bumangon si Luciel sa paulit-ulit na talo at makita ang whirlwind na isang urban legend.
Pagkatapos ay pinabatid ng mga adventurer na masaya sila dahil nakaligtas si Luciel dahil siya lamang umano ang tanging nakakatanggal ng stress ni Brod. May nabuo ring masochist club ang mga adventurers kaya pinabatid nila kay Luciel bago umalis na pumunta rin ito sa magaganap na pagkikita-kita. Dito na idiniin ni Brod kung gaano karaming tao ang nag-aalala sa binata at dapat rin umano itong maging aware dahil mahina pa rin siya na naiintindihan naman ng kanyang estudyante. Nagsalita na rin si Galba na sa susunod ay siya na ang magsasanay kay Luciel dahil bagay umano ang kanyang estilo ng pakikipaglaban sa isang duwag na katulad ni Luciel kaya nag-react kaagad si Brod na wag agawin ang kanyang apprentice. Naalala ni Luciel ang sulat ng binanggit ni Galba na isama ni Luciel ang kanyang girlfriend kung babalik ito sa Mer Atoni kaya nakiusap siya kay Brod na ibigay ang sulat kay Nana Ella at Monica. Tinanong ni Brod kung sino talaga sa dalawang babae ang natitipuhan ni Luciel dahil kanyang pinabatid na kapag siya ay ikakasal at magkaroon ng anak ay siya mismo ang magsasanay dito kaya bigla na lamang pinigilan ni Galba si Brod dahil hindi umano masyadong sharp ang instructor pagdating sa damdamin ng tao kaya dahil sa nakita ay naisip na lamang ni Luciel na napakalakas ni Galba dahil nagawa niyang pigilan si Brod. Kinahapunan ay umalis na rin pabalik ng Mer Atoni ang 3 taong mahalaga sa binata at kinabukasan ay nag-report si Luciel sa Pope at dito nalaman ni Luciel na magpapadala na dapat ng magliligtas sa kanya ngunit may hindi sumasang-ayon at sa huli ay ang Valkyrie Paladin Regiment ang sumubok ngunit dahil umano sa mga multo na nagsilabasan sa 31st floor ay wala silang nagawa kundi ang bumalik na lamang. Pinaalam rin ni Luciel ang nangyari kung bakit hindi siya nakabalik ng kalahating taon nang tinanong ng Pope ang nangyari at pagkatapos nito ay may gustong sabihing importante si Luciel na tanging sa Pope lamang kasama si Katleya at Lumina ang maaring makarinig kaya nagalit ang ibang nasa kwarto sa binata ngunit ganun pa man ay pinaalis pa rin sila ng Pope. Dito na sinabi ni Luciel ang buong detalye patungkol sa ipinagbabawal na Holy Magic Tome na kanyang nakuha at ang undead na Holy Dragon sa dulo ng 50th floor na ipinabatid sa binata na siya at kanyang mga kalahi ay isinumpa ng isang masamang Diyos at ikinulong sa labyrinth. Dagdag pa ni Luciel ay hindi umano ipapanganak sa loob ng 40 taon ang susunod na bayani at ang magpapalakas sa mga halimaw ay ang magical elements na kukover sa mundo patungo sa kadiliman at kung mangyari umano ito ay kahit ang mga bayani ay hindi matatalo ang bagong panganak pa lamang na Demon King kaya hindi makapaniwala ang Pope nang marinig ang Holy Dragon na tila may alam sa misteryosong dragon. Pagkatapos nito ay pinagbawalan ng Pope ang 2 babaeng magsalita tungkol sa ibinunyag ni Luciel sa ibang tao. Nagtataka pa rin si Luciel kung bakit hindi siya makaalis sa level 1 kaya inutusan siya ng Pope na tingnan ang kanyang status ngunit nang kanyang tiningnan ay level 1 pa rin siya hanggang tumingin siya pababa at nakitang nag-level up naman ang iba niyang stats kaya wala pa ring idea si Luciel kung bakit siya nananatili sa ganung level. Dahil dito ay binigay ng Pope kay Luciel ang original manuscript ng Substance X at dito ay nalaman ng binata na ang disadvantage pala ng inuming ito ay mahirap magpataas ng level sa iinom kaya kanyang naisip na itigil niya ang pag-inom nito kung gusto niyang mag-level up. Dahil sa pagsisikap ni Luciel na malinis ang mahigit 50 years nang nagdudulot ng pangamba sa simbahan ay binigyan ng parangal ng Pope si Luciel bilang gantimpala sa kanyang dakilang gawa at ito ay ang pag-promote sa kanya bilang isang S-rank healer na katumbas ng isang bishop ngunit pinaalam ng Pope na may karapatang tumanggi ang binata sa utos ng sinuman maliban sa kanya. Sa talumpati ni Luciel ay kanyang sinabi sa harap ng mga tao sa simbahan na gagawa siya ng bagong alituntunin para sa mga medical treatment fees dahil malapit nang mawala ang otoridad ng simbahan dahil sa hindi makatarungang mga gawain at mapagmataas na mga healers. Bago matapos ang huling episode ay nagulat ang ama ni Sheila nang bigla itong nakapagsalita dahil tinawag siya nitong daddy kaya ganun na lamang ang saya na kanyang nadarama.